Kaibigan, alam natin na ang tibay ng isang bahay ay lumalabas hindi kapag walang ulan, o kaya walang hangin, walang baha, walang lindol, kundi masasabi mo talaga na matibay ang isang bahay kapag dumating na yung bagyo, kapag bumuhos yung malakas na ulan, kapag humampas ang hangin, kapag tumaas na yung baha, kapag yumanig na yung lupa, doon malalaman kung matibay ang pundasyon. Kaibigan, ganyan din sa buhay natin. Madaling sabihing matibay ang faith natin kapag okay ang trabaho, okay ang pamilya, okay ang health, okay ang finances, okay ang ministry, okay ang relationship, okay ang lahat. Madaling magsabi ng praise God kapag may answered prayer. Madaling mag-post ng Bible verse kapag may breakthrough. Madaling ngumiti kapag walang pressure. Pero paano kapag dumating yung bagyo? Paano kapag hindi nasagot agad ang prayer mo? Paano kapag may conflict kayo sa bahay? Paano kapag yung anak mo may pinagdadaanan? Paano kapag ang marriage mo sinusubok? Paano kapag ang katawan mo nanghihina? Paano kapag may financial pressure? Paano kapag may taong mahal na mahal mo tapos iniwan ka? Paano kapag active ka sa ministry pero parang pagod ka na? Parang ayaw mo nang ituloy. Paano kapag may temptation? Paano kapag may spiritual battle? Paano kapag may discouragement? Paano kapag parang tahimik si Lord? Doon lumalabas kung saan talaga tayo nakatayo. Doon malalaman kung ano ang foundation ng ating pananampalataya. Kaya nga, nais ng Diyos na tayo ay palaguin at palakasin. Ito ang ating series na tinatawag na Under Construction. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Hinuhubog niya ang ating character. Pinapatibay niya ang faith natin. Inaayos niya yung mga priorities natin. Tinuturuan niya tayong gawin siyang foundation ng buhay natin. Hindi para maging relihiyoso tayo, kundi para maging Christ-like. Kino-construct niya tayo. Hindi lang para makasurvive tayo sa buhay, kundi para maging faithful tayo sa gitna ng bagyo, temptation, pressure, persecution, disappointment, at spiritual battle. Kaya ang title natin ngayon ay Build on Christ, Not on Sand. Kapag sinabi nating build on Christ, not on sand, ang ibig sabihin nito ay ang Diyos mismo ang gumagawa, nagpapatibay at nag-aayos ng pinakaugat ng ating buhay. Hindi lang niya inaayos yung panlabas, hindi lang behavior, hindi lang attendance sa church, hindi lang ministry schedule, kundi inaabot niya yung pinakabasehan ng ating pananampalataya. Inaabot niya yung ating identity, yung ating security. Gusto ng Diyos na ang buhay natin ay hindi nakatayo sa tao, hindi sa sariling galing, hindi sa pera, hindi sa approval ng iba, hindi sa ministry success, hindi sa church activity, hindi sa religious image, hindi sa sariling kabutihan, kundi gusto niyang ang maging foundation natin ay ang Panginoong Hesus mismo. Bakit? Kasi kapag ang foundation natin ay mali, hindi tayo tatagal sa bagyo. Kapag ang foundation natin ay approval ng tao, naku, bibigay tayo kapag may criticism tayong na-receive. Kapag ang foundation natin ay pera, matitinag tayo. Kapag may financial pressure, kapag ang foundation natin ay relationship, guguho yung buhay natin. Kapag yung tao na yun nawala o sinaktan tayo. Kapag ang foundation natin ay ministry, masasaktan tayo na sobra. Kapag hindi na tayo napapansin. Kapag ang foundation natin ay sariling kabutihan, mawawasak tayo. Kapag nakita natin ang lalim ng mga kasalanan natin sa Diyos. Pero kapag ang Panginoong Hesus ang foundation mo, hindi ka tuluyang mawawasak. Kasi hindi ikaw yung humahawak sa sarili mo, kundi ang Panginoong Hesus ang foundation mo. Kaya nga, tapusin mo yung mensahe na ito. Hayaan mong suriin ng Diyos kung ano yung foundation mo ngayon. Hayaan mong palakasin niya ang mga aspeto ng iyong buhay upang tumibay. Hayaan mong alisin niya ang dapat alisin at hayaan mong itayo niya ang buhay mo sa pundasyong hindi kailanman magigiba. Sino yon? Ang Panginoong Hesus. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning.
ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdidisciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano natin gagawing foundation ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Una, recognize that God gives the growth. Pangalawa, build only on Christ. At pangatlo, choose materials that will last. So, pag-usapan natin yung una, recognize that God gives the growth. Para maintindihan natin, ang pag-usapan natin patungkol sa pagpapalago ng Diyos sa isang tao, ay tingnan natin muna yung context ng story. Basahin natin yung 1 Corinthians 3, 1-4. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi nyo kaya iyon. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Pansinin natin, sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi niya sila tinawag na kaaway. Hindi niya sinabi na wala na kayong pag-asa. Hindi. Tinawag niya silang kapatid. Ibig sabihin, ang correction na ito ay nangyayari sa loob ng pamilya ng Diyos. Mahal sila ni Lord. Believer sila. Pero hindi ibig sabihin na dahil believer sila o mga alagad sila, mature na agad sila. Pwedeng ligtas ka na, pero immature ka pa rin. Pwedeng nasa church ka na, pero may laman pa rin nangingibabaw sa'yo. Pwedeng marunong magsabi ng amen, pero madaling mainggit. Pwedeng may Bible knowledge, pero may pride. Pwedeng active sa ministry, pero may comparison sa puso niya. Kaya sinabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Hindi ibig sabihin nito na wala silang Holy Spirit. Ang sinasabi ni Pablo, hindi sila namumuhay sa paraang pinangungunahan talaga sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, may Spirit sila pero ang behavior nila parang hindi Spirit-led. Kaya nga, dapat bantayan natin yung ating puso. Kasi minsan, kapag naririnig natin ang salitang worldly o makamundo, inisip natin agad yung mga obvious na kasalanan, bisyo, immorality, rebellion. Yes, kasama ito. Pero ano ang sign ng pagiging worldly? Ayon dyan sa binasa natin. Ang sabi, ito ay pag-iinggitan at pag-aaway-away. Jealousy and quarreling. Ibig sabihin, pwedeng hindi ka lasinggero, pwedeng hindi ka drug addict, pwedeng hindi ka rapist, pwedeng very religious ang itsura mo, pero worldly ka pa din. Worldly pa rin ang puso mo. Kapag puno ka ng inggit, comparison, pride, rivalry, at division. Kaya sabi ni Pablo, kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang sakit nito. Kasi ang baby, cute kapag baby talaga. Pero kung ang isang tao, ilang taon na, pero baby pa rin ang katawan at kilos, hindi na cute yun, kaibigan. Problema na yon. Ganyan din sa spiritual life. Normal na magsimula tayo bilang baby sa faith. Lahat tayo nagsimula sa basic. Pero hindi normal na habang tumatagal, nananatili tayong baby. Hindi normal na 10 taon na kay Lord, pero
ang reaction pa rin ay pagkainggit. Hindi normal na matagal na sa church pero laging may kampihan. Hindi normal na nakakarinig ng salita ng Diyos every week pero hindi pa rin marunong magpakumbaba. Kaya sinabi niya, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Ang gatas ay basic teaching. Hindi ito masama. Kailangan ng baby ang milk. Kailangan ng bagong believer ang basics ng gospel. Kailangan niya ng biblical foundation, forgiveness, prayer, grace, salvation, and faith. Pero ang problema, sabi ni Pablo, subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Ang ibig sabihin, dapat lumalago na sila. Dapat handa na sila sa mga deeper truth. Pero dahil immature ang puso, hindi pa nila kaya. Kaibigan, minsan ganyan din tayo. Gusto natin ng deeper revelation pero ayaw nating mag-repent dun pa lang sa basic obedience. Gusto natin ng solid food pero ayaw nating bitawan yung inggit. Gusto natin ng deeper teaching pero ayaw nating makipag-ayos. Gusto natin ng spiritual maturity pero ayaw nating mamatay sa pride. Ayaw nating i-deny yan. Gusto nating maggamit ni Lord pero gusto pa rin nating tayo ang napapansin. Nakikipag-agawan tayo sa credit. Kaya tuloy sabi ni Pablo, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Hindi sinabi ni Pablo, ang problema ninyo ay kulang kayo sa magagaling na leaders. Hindi! Meron silang Pablo, meron silang Apollos, may teaching sila, may exposure sila. Ang problema, mali ang response ng puso nila. Instead na madala sila ng kanilang leaders sa Panginoong Yesus, ay nagiging dahilan pa ang mga leaders para magkaroon sila ng division kasi hindi tama yung puso nila. Kaya sa verse 4, sabi ni Pablo, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Grabe, no? Ito'y nakakalungkot na katotohanan, kaibigan. May mga believers na ginawang identity na nila ang mga tao na leaders. Kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay pastor ganyan ako. Parang sinasabi nila, mas tama kami, mas magaling ang grupo namin. Kami ang tamang daan. Mali kayo, mas magaling ang tagapagturo namin. Kaibigan, hindi masama na magpasalamat sa leader. Hindi masama na magkaroon ng mentor, pastor, discipler, o teacher. In fact, kailangan natin sila. Pero kapag ang servant na yon, yun na ang naging identity mo. Kapag ang leader ang naging source ng pride mo at nagiging dahilan ng division pa. No? Tingnan mo, sabi ni Pablo, sign yan ng immaturity. Kasi masyado nilang tinataas ang tao at nakalimutan nila na ang Diyos pa din ang nagpapalago at hindi sina Pablo at Apollos. Kaya kaibigan, huwag mo itanong, sino ang favorite preacher mo? Huwag ka magtanong ng ganyan. Ano dapat yung tanong? Ang tanong ay, sino ang foundation ng faith mo? Kapag ang naging foundation ng faith mo ay ang human leader na hinahangaan mo, babagsak ka kaibigan balang araw. Kapag nawala na yung isang leader o kapag nadapa yung leader na yan, guguho ka na. Kapag hindi ka napansin ng ministry, mawawala ka na. Kapag hindi sumang-ayon sa'yo yung group mo, bitter ka na. Aalis ka na sa mission group mo. Kapag ginamit ni Lord ng iba, maiinggit ka. Bakit siya ginamit, ako hindi? Bakit siya ganito na yung narating? Kapag hindi ikaw ang pinili, magagalit ka, lalayo ka na sa Diyos. Bakit? Kasi hindi lang leadership ang issue. Ang problema, baka foundation issue na. Hindi na si Lord ang foundation ng iyong pananampalataya. Hindi na si Lord yung nakaupo sa trono mo. Kaya tingnan mo, sabi sa 1 Corinthians 3, 5-7, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Pansinin niyo, ang tanong ni Paul, sino ba si Apollos o sino ba si Pablo?
Parang tinatanong niya, ano ba talaga yung role namin sa buhay ninyo? Alam mo, sagot niya, sila yung mga lingkod lamang ng Diyos. Ang ibig sabihin, servants. Ginamit ng Diyos, pero hindi sila ang Diyos. Instrument sila, pero hindi sila ang source. Workers sila, pero hindi sila ang Savior. Hindi sila ang nagpapalago. Hindi sila ang nagbabago. Kaya nga, recognize that God gives the growth. Ang ibig sabihin, kikilalanin natin ang spiritual life, conversion, maturity, transformation, discipleship, fruit, church growth, at lasting ministry impact. Hindi nanggagaling yan sa human personality. Hindi nanggagaling yan sa giftedness mo. Hindi nanggagaling yan sa effort, strategy, eloquence, leadership program, o religious activity. No, hindi yan dyan galing. Ginagamit ng Diyos ang tao, oo. May nagtatanim, may nagdidilig, may nagtuturo, may nagdi-disciple, may nagfa-follow up, may nagpe-pray. Pero ang Diyos lang ang lumilikha ng buhay. Ang Diyos lang ang nagbubukas ng puso. Ang Diyos lang ang nagpapalago. Kuya Mike, kung Diyos pala ang nagpapalago, ibig ba sabihin, wala na akong gagawin, hindi na ako magdi-disciple, hindi na ako mag-share, hindi na ako magpa-follow up, hindi na ako maglilingkod. Hindi. Kasi, malinaw ang sinabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ang ibig sabihin, may ginagawa pa rin ang servants. May role pa rin ang leaders, may responsibility pa rin ng church, pero hindi tayo naglilingkod na parang tayo ang Savior. Naglilingkod tayo bilang servants na dependent sa Savior. Parang doktor. Ang doktor nagbibigay ng gamot, nagbibigay ng surgery, advice at care. Mahalaga ang doktor. Salamat sa Diyos sa ating mga doktor. Pero kahit gaano kagaling ang doktor, hindi niya mismo nililikha ang healing sa katawan. May mga bagay na lagpas sa kakayahan ng tao. May gamot ang doktor, pero Diyos ang may hawak ng buhay mo at ng buhay ko at ng buhay nating lahat. May sermon ang preacher, pero ang Diyos ang bumubuhay ng kaluluwa at hindi yung preacher. Ganyan ang ministry. Ang pastor pwedeng mag-preach, pero hindi niya kayang pilitin ang puso na mag-repent. Ang D-group leader pwedeng mag-follow up, pero hindi niya kayang buksan ang spiritual eyes ng mga member. Ang parent pwedeng magturo sa anak, pero hindi niya kayang i-regenerate ang puso ng anak niya. We plant, we water, but God gives the growth. Kaya kapag may taong na-convict sa salita na ibinahagi mo, wag mo sabihin, ang galing ko talaga mag-share. Kapag may mission group member na nagbago, wag natin sabihin, dahil kasi yan, magaling ako mag-handle. Kapag may anak na bumalik kay Lord, wag natin sabihin, na perfect ko na ang parenting. No. Magpasalamat tayo. Oo. Maglingkod tayo ng faithful. Yes. Pero ibalik natin yung glory sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, let God then have all the glory. Kapag may tumubo, kay Lord ang glory. Kapag may naligtas, kay Lord ang glory. Kapag may nagbago, kay Lord pa rin ang glory. Kapag may nagmature, kay Lord pa rin ang glory. At pansinin natin, hindi sinabi ni Pablo na walang kwenta ang nagtatanim at nagdidilig. Ang sabi niya, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi niya dinadown yung mga servants, kundi binibigyan niya sila ng tamang perspective at posisyon. Importante yung pagtatanim, importante yung pagdidilig, pero ang pagliligtas at pagpapalago ay departamento ng Diyos. At siya lang ang makakagawa nito. Kaya may dalawang maling response na kailangan natin iwasan. Una, pride. Ito yung feeling nating tayo yung dahilan ng growth. Dahil sa akin, kaya siya lumago. Dahil sa ministry namin, kaya siya nagbago. Dahil sa preaching ko, kaya siya nasave. Delikado yan, kaibigan. Kasi ang pride ay pagnanakaw ng glory na para sa Diyos. Pangalawa, passivity. Ito naman yung Diyos naman pala ang nagpapalago So, wala na akong gagawin. Mali rin yan. Hindi sinabi ni Pablo, walang nagtanim, walang nagdilig, tapos biglang may tumubo na lang. No. Ang sinabi niya, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ibig sabihin, may obedience, may labor, may sacrifice, may faithfulness. Pero ang result, ipinagkakatiwala nila sa Diyos. Sabi ni Charles Hodge, all the efficiency is of God. Ibig sabihin, ang means mahalaga, pero ang life-giving power ay sa Diyos. May planting, may watering,
pero ang spiritual life ay gawa ng Diyos. Kaya ito yung marks ng taong tunay na kinikilala na ang Diyos lang ang nagpapalago. Hindi siya mayabang kapag may bunga na. Hindi din siya sumusuko agad kapag mabagal naman yung paglago. Hindi niya iniidolo yung mga leaders. Pero marunong siya magpasalamat sa kanila. Marunong siya rumespeto. Hindi niya minamanipulate ang tao para magbago. Hindi din siya prayerless sa ministry. Kasi alam niyang Diyos lang ang nagpapalago. So magpipray siya. Hindi siya nakikipag-compete sa ibang servants kasi pare-pareho silang nasa ilalim ng Panginoong Hesus. At hindi niya dinadala ang burden na maging Diyos sa buhay ng iba. Mga kapatid, ang laking comfort nito, lalo na sa mga napapagod. May mga magulang na paulit-ulit na nagtuturo sa anak. Anak, mag-pray ka. Anak, lumapit ka kay Lord. Anak, ingatan mo yung puso mo. Pero minsan parang walang effect. May mga M-group leaders na nagme-message, nagpa-follow up, nagpipray, pero parang mabagal ang response ng members. May mga asawa na nagpipray sa asawa, may mga anak na nagpipray sa magulang, at napapagod ka na at nawawalan ng pag-asa. Kaibigan, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ituloy mo lang ang panalangin, pagiging mabuting halimbawa, pagmamahal ng walang kondisyon, pagdi-disciple sa kanila, at ipagkatiwala mo sa Diyos ang kanilang kaligtasan at paglago. Kaya huwag mong pilitin maging Holy Spirit sa buhay ng tao. Huwag mong pilitin ang growth nila sa manipulation o pagpapagilty sa kanila o pressure o control. Magtanim ka ng salita ng Diyos, magdilig ka ng prayer, magpakita ka ng pagmamahal, magbigay ka ng truth, pero ipaubaya mo sa Diyos ang paglago nila. Kaya nga, pray before you plant. Sa John 15:5, sinabi ni Lord, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya bago ka mag-share, anong gagawin mo? Pray. Bago ka mag-lead ng Bible study, pray. Bago ka mag-correct ng anak, pray. Bago ka mag-follow up, pray. Bakit? Kasi hindi ikaw yung nagbabago. Ang Diyos. Hindi prayer ang last resort, kundi prayer ang confession natin sa Diyos na hindi natin kayang magligtas at magpalago. Kaibigan, recognize that God gives the growth. So, paano natin gagawing foundation ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Una, recognize that God gives the growth. Pangalawa, build only on Christ. So, kung ang Diyos ang nagpapalago, saan kaya niya tayo gustong itayo? Ano ang foundation ng growth na ito? Kasi hindi sapat na lumalago ka lang. Ang tanong, saan ka dapat lumalago? Kanino ka nakatayo? Anong pinanghahawakan mo? Anong pinagtitiwalaan mo kapag may challenges, kapag may guilt, kapag may temptation, kapag may spiritual battle, kapag may failure? Saan ka nakatayo? Kaibigan, tumayo ka sa Panginoong Hesus. Siya ang foundation. Siya ang bato na foundation natin na matibay. Basahin natin yung 1 Corinthians 3:11. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Wow! Sobrang direct. Sabi ni Pablo, wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay. Hindi niya sinabi, mas maganda kung ang Panginoong Hesus sana yung foundation. Hindi niya sinabi, isa ang Panginoong Hesus sa mga posibleng foundations. Hindi niya sinabi, gamitin mo si Lord kapag hindi na gumagana ang ibang foundation mo. No. Sinabi niya, walang ibang pundasyon. No other foundation. Isa lang. At ang foundation na yun ay ang Panginoong Hesus. At pansinin natin, sabi ni Pablo, maliban sa nailagay na. Meaning, hindi tayo nag-imbento ng foundation. Hindi tayo ang gumawa ng paraan para maligtas. Hindi tayo ang nag-design ng salvation plan. Hindi tayo ang nagsabi, Lord, ito yung terms ko. No, God has already laid the foundation. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng foundation at ang foundation na yon ay hindi religion, hindi pastor, hindi church attendance, hindi good works, hindi sincerity, hindi family background, hindi ministry involvement. No, ang foundation ay ang Panginoong Hesus. Kuya Mike, ibig sabihin, hindi na mahalaga yung obedience, good works, ministry, prayer, Bible reading, at discipleship. Yes, mahalaga ang mga yun. Pero hindi sila ang foundation. Bunga sila, fruit sila, response sila, byproduct sila. Pero hindi sila ang basihan ng salvation natin. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil nagbasa tayo ng Bible. Nagbabasa tayo ng Bible dahil tinanggap na tayo ng Diyos kay Kristo. Hindi tayo pinatawad dahil nag-serve tayo. Nag-serve tayo dahil pinatawad na tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil naging obedient tayo. No. Nagiging obedient tayo dahil
Dahil nauna na tayong minahal ng Diyos. At dahil mahal natin siya, nagiging obedient tayo. So, ang ibig sabihin ng build only on Christ ay ang Panginoong Hesus lamang ang dapat maging source, maging center, maging security at confidence ng ating salvation, faith, identity, church life, discipleship, ministry, hope, at eternal future. Walang tao, religious system, good work, human wisdom, emotional experience, tradition, leadership, ministry success, moral performance, family background, o personal sincerity ang pwedeng maging pundasyon ng kaligtasan, kundi si Kristo lamang. Bakit importante na maunawaan natin ito, kaibigan? Kasi marami sa atin hindi naman sinasabing ayaw natin kay Lord. Ang danger ay hindi yung pag-reject natin kay Lord. Alam mo kung anong danger? Ay yung Lord Jesus plus. Jesus plus my works. Jesus plus my goodness. Jesus plus my church attendance. Jesus plus ministry. Jesus plus my ability to lead. Jesus plus my sacrifice. Jesus plus my family background. Jesus plus my performance. Kaibigan, tanda mo ito. Kapag nilagyan mo ng plus si Lord bilang foundation ng salvation mo, hindi mo pinapatibay ang gospel. Pinapalitan mo na ito. Si Lord, okay yan, naniniwala ako sa Kanya. Idadagdag ko siya sa aking mga pinapaniwalaan. No, mali. Sabi ni Charles Spurgeon, the foundation of the gospel is one, namely Jesus Christ. At sinabi rin niya, there never were two gospels, for there never were two saviors. Kaibigan, isa lang ang savior. Kaya isa lang ang foundation. Kaya kailangan natin tanungin yung sarili, anong foundation mo ngayon? Kapag nag-fail ka, saan ka tumatakbo? Kapag nagkasala ka, anong unang ginagawa mo? Magpapanggap ka ba? Magsi-self-condemn ka ba? Magtatrabaho ka ba para bayaran yung nararamdaman mong guilt? Magmi-ministry ka ba para bumawi kay Lord? O tatakbo ka kay Kristo, aaminin mo, magsisisi ka sa kasalanan mo at muling kakapit sa grace niya. May dalawang lalaki sa church, si Paul at si William. Gusto nilang maging godly men. So, nag-meet sila regularly para mag-pray, mag-encourage, mag-set ng goals at maging accountable sa isa't isa. Si Paul may struggle sa pagmumura at gustong-gusto niya matigil ito. Kaya gumawa siya ng rule. Every time na magmumura siya sa buong linggo, maglalagay siya ng $5 sa offering. First week, ang bayad ni Paul ay $100. Wow, grabe! Imagine mo yan. Ibig sabihin, maraming beses siyang nadapa sa pagmumura. Tapos, dumaan ng ilang linggo, nag-improve siya ng konti. Pero hindi pa rin niya makuha talaga yung victory na gusto niya. Palagi pa din siya nagmumura. Kahit alam niya may cost ito na binabayaran niya linggo-linggo. Now, ito yung nangyari. Noong ika-4 na week, sinabi ni William, babaguhin natin ang deal next week. Pero, hindi ko muna sasabihin sa'yo kung paano. Magtiwala ka lang sa akin. Mas magiging magaan ito para sa'yo. Pero, mas magiging mabigat din ito sa ibang paraan. Alam mo, pagdating ng Sunday, umamin ulit si Paul. Nakapagmura na naman ako. Alam mo, nilagay ni William ang kamay niya sa balikat ni Paul at sinabi, Paul, sinabi ko sa'yo na mas gagaan ito para sa'yo. Pero mas magiging mabigat din sa ibang paraan. Ang tawag dito ay grace o biyaya. Then, kinuha ni William yung checkbook niya. Kumuha siya ng cheque para sa church. Pero blank ang amount. Ibinigay niya yun kay Paul at sinabi, may kabayaran pa rin ang kasalanan mo. Pero para sa'yo, libre ito. Sagot ko na ang bayad. Ilagay mo na lang yung halaga. At sa susunod na linggo, may mas marami pang grace o biyaya ang matatanggap mo. So, dumaan ang unang linggo ulit. Ang grace na ipinakita ni William ay nagkakahalaga ng $55. Grabe, ibig sabihin, nagmumura pa rin si Paul. Pero, kumonti na. Hindi na $100. So, siya yung nagbayad. Ibig sabihin, talagang palaging nahuhulog sa pagmumura pa din si Paul. Noong ikalawang linggo, bumaba, naging $20 na lang. Ibig sabihin, may progress na. Tapos, binayaran ulit ni William. Pero, noong ikatlong linggo, grabe, wala na. Napagtagumpayan ni Paul ang pagmumura. Bakit? Nakita niya na ang kasalanan niya ay may kabayaran. Pero hindi siya binago ng pagbabayad niya sa cost ng kasalanan niya dati. Kundi binago siya ng grace na ipinakita ni William sa kanya. Hindi niya kinaya na makita na ang kasalanan niya ay binabayaran ng kaibigan niya.
Now, alalahanin mo ito, kaibigan. Ang kasalanan mo at kasalanan ko ay may kabayaran, may halaga. Hindi joke ang rebellion. Hindi simpleng pagkakamali lang yung pride natin, yung lust, bitterness, unforgiveness. Hindi yan simple. Dishonesty, envy, and selfishness, may cost ang sin. Pero sa cross, ang Panginoong Jesus ang nagbayad lahat niyan para sa atin. Libre, binigay ang grace. Pero hindi ito mumurahin o cheap grace. It cost the blood of Christ. Kaya kapag sinabi nating build only on Christ, hindi ibig sabihin okay lang magkasala kasi may grace. Hindi. Ang tunay na grace, binabali yung puso natin. Yung grace niya ang nagbabago sa atin. Kapag nakita natin ang laki ng pagmamahal ni Lord, nagiging broken tayo sa kasalanan. Araw-araw natututo tayong umamin. Lord, makasalanan po ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Salamat po sa grace mo. At habang lumalalim ang pasasalamat natin sa grace, lumalago yung pagmamahal natin sa Diyos. Lumalago ang pagkamuhi natin sa kasalanan. Lumalago yung obedience natin. At lumalago ang Christ-likeness natin. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi tayo lumalayo sa kasalanan para bilhin ang grace. Lumalayo tayo sa kasalanan dahil binili na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang grace. Kaya kung may kasalanan kang tinatago, huwag mong gawing foundation yung pagtatago. Hindi ka gagaling doon. Kung may guilt kang dinadala, huwag mong gawing foundation ang pagbawi. Hindi ka maliligtas doon. Kung may ministry kang ginagamit para takpan yung brokenness mo, huwag mo gawing foundation yung service. Mapapagod ka lang dyan. Aayaw ka rin. Kung di, anong gagawin mo? Lumapit ka kay Kristo. Umamin ka, magsisi ka. Tanggapin mo yung grace at hayaan mo ang grace ang magbago sa'yo. Alam mo, may isang barko yung lumubog dahil sa lakas ng bagyo. Isang bata ang natangay ng alon mula sa barko at kalaunan napadpad siya sa isang malaking bato. Buong gabi siyang naroon, nanginginig sa lamig at takot na takot. Kinabukasan, nakita siya ng mga nagre-rescue. Tinanong siya, hindi ka ba natakot? Hindi ka ba nanginig dahil sa bagyo? Alam mo, sumagot yung bata, opo, natakot po ako. Nanginginig nga po ako, buong magdamag. Pero, yung bato na kinakapitan ko po, hindi po nanginig. Kaibigan, ang ating matatag na pundasyong bato ay ang Panginoong Yesus. Pwede kang manginig, pwede kang matakot, pero hindi manginginig yung rock, yung bato. Pwede kang umiyak, pero hindi nagigiba ang foundation. Pwede kang matakot, pero hindi natitinag si Lord. Pwede kang dumaan sa financial storm, family storm, emotional storm, gambling storm, health storm, ministry storm, spiritual battle, temptation and discouragement. Pero kung si Kristo ang foundation mo, hindi ka mawawala. Hindi ibig sabihin hindi ka masasaktan. Hindi ibig sabihin hindi ka matatakot. Hindi ibig sabihin hindi ka mapapagod. Yung bata, nanginginig siya buong gabi. Pero ang difference, hindi siya nakalutang sa alon. Nasa bato siya. Ganyan ang Christian life. Hindi tayo exempted sa storm, pero in Christ, hindi tayo foundationless. May isang ministry na ginagawa worldwide ang ating mga kapatiran. Ito ay yung pagpapanood nila sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus. Ang title nung pinapanood nila sa mga tao ay Jesus Film. Isang araw, habang pinapakita nila yung Jesus Film na pelikula sa isang refugee camp sa Mozambique, take note, marami sa mga tao roon na hindi pa talaga naririnig yung gospel o mabuting balita. Habang pinapanood nila ang Panginoong Yesus, ay na-inlove sila sa Kanya. Kaya na makita nila na inaresto ang Panginoong Yesus, binugbog at dinala para ipako sa krus. Grabe, nagsimula silang umiyak at humagulgol. May mga tumakbo papunta doon sa screen. At dahil sa iyak at alikabok sa buong paligid, hindi na maituloy muna yung film. Kaya pinatay muna yung projector. For more than 30 minutes, ang mga tao nakaluhod, umiiyak, nagko-confess ng kanilang kasalanan. Kahit yung mga ministry workers, yung mga counselors, habang lalapit sana para pag-pray sila o mag-pray, sila rin ay napapaluhod, nagko-confess at nag-glorify sa Diyos. The sense of God's presence, His power, and holiness was so great na walang magawa ang mga tao kundi umamin ng kasalanan nila. Eventually, binalik yung film para makita nila yung ending ng story. At hindi nagtapos sa death ang story. Nakita nila na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay.
At dahil dito, grabe, nagsayawan sila, nagsigawan sila, naghalakhakan yung mga tao sa tuwa. May nagtalunan, nagsigawan sa galak at noong inimbitahan sila kung nais nilang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ay halos lahat sila nag-respond na may pananampalataya. Nung sumunod na linggo ay may 500 na bagong mananampalataya ang umattend naman ng worship. Wow! Bakit mahalaga ang story na ito sa point 2? Kasi hindi human personality ang foundation ng salvation nila. Hindi programa. Hindi emotional manipulation, kundi nakita nila si Lord, nakita nila yung holiness ng Diyos, nakita nila yung kasalanan nila, nakita nila yung cross, nakita nila yung resurrection, at doon sila tumugon. Kaibigan, kapag ang Panginoong Hesus ang foundation, hindi mababaw yung repentance. Hindi lang, Lord, sorry kasi nahuli ako eh. Hindi lang, Lord, sorry kasi may consequence. No. Kapag nakita mo si Kristo sa krus, sasabihin mo, Lord, kasalanan ko yung pinasan mo. Kasalanan ko ang binayaran mo. Ang grace mo, ang buhay ko na ngayon. At kapag nakita mo yung resurrection, sasabihin mo, hindi ako mananatili sa dating buhay. Buhay si Kristo, kaya may bagong buhay para sa akin. Kaibigan, build only on Christ. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo susuko kapag may storm. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo magyayabang kapag lumago na tayo. Ito yung dahilan kung bakit kaya natin mag-repent. Ito yung dahilan kung bakit kaya nating lumaban sa kasalanan. Ito yung dahilan kung bakit kaya nating magpatuloy. Kaibigan, kung ang worship natin hindi built on Christ, performance lang ito. Kung ang preaching natin hindi built on Christ, motivational talk lang ito. Kung ang discipleship natin hindi built on Christ, behavior management lang ito. Kung ang mission natin hindi built on Christ, activity lang yan. Kung ang app, media, Bible study, mission group, worship team, prayer team, leadership natin hindi nakatayo kay Kristo, busy tayo pero hindi faithful, nako, puro performance lang yan. Puro mechanical lang yan. Kaibigan, build only on Christ. So, paano natin gagawing foundation ng ating buhay? Ang Panginoong Hesus, una, recognize that God gives the growth. Pangalawa, build only on Christ. At pangatlo, choose materials that will last. Kaibigan, nakita natin na ang Diyos ang nagbigay ng growth at ang Panginoong Hesus lamang ang foundation. At ngayon naman, ang tanong ay, ano naman ang itatayo natin sa Panginoong Hesus? Kasi pwedeng tama ang foundation mo pero hindi ka naman maingat sa materyales. Pwedeng ikaw ay may salvation kaya lang ang oras mo, lakas, gifts, service, priorities at mga decision sa buhay ay nauubos sa mga bagay na temporary. Kaya nga ang third point natin ay choose materials that will last. Sabi sa 1 Corinthians 3:12-15, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Wow, grabe ang truth dito. Si Pablo ay hindi na nagsasalita tungkol sa foundation lang. Na-establish na niya kasi kanina na ang foundation lang ay ang Panginoong Hesus. Pero ngayon, ang concern niya ay kung anong materialis ang ginagamit sa pagtatayo. Ginto, pilak o mahalagang bato ba yan? O kahoy, damo o dayami. Kaibigan, kung ikaw ang tatanungin, ano ang ginagamit mo sa pagtatayo ng bahay mo? Anong ginagamit mo sa pagtatayo ng marriage mo? Anong ginagamit mo sa pagbibuild ng pamilya mo? Anong ginagamit mo sa pagbibuild ng ministry mo? Anong ginagamit mo sa pagtatayo ng discipleship mo? Anong ginagamit mo sa pagtatayo ng character mo? Anong ginagamit mo sa pagtatayo ng future mo? Ginto ba? Pilak ba? At mamahaling bato? Pag sinabing ginto, pilak at mamahaling bato, ito yung katotohanang nakasulat sa salita ng Diyos. Ito yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito yung pagmamahal. Ito yung pagpapakumbaba. Ito yung obedience. Total dependence natin sa Diyos, kabanalan, pagpapatawad, at paglilingkod para mabigyan ng karangalan ang Diyos sa iyong buhay. Ito yung mga mamahaling bato, ginto, at pilak. Pero, sa kabaliktaran, ang ginagamit mo bang materyales sa pagtatayo ay kahoy, damo, at dayami? Tingnan natin, yung mga halimbawa ng kahoy, damo, at dayami, ibig sabihin, baka ginagamit mo sa pagtatayo ng buhay mo ay pride.
Yung ayaw mo magpakumbaba, ayaw mo magpatawad, ayaw mo umamin na mali ka, ayaw mo magpakorek. Sa marriage, pride. Yung pareho kayo naghihintayan kung sino yung unang magsosorry. Sa ministry, pride yung kailangan ikaw yung masunod, ikaw yung mapansin, ikaw yung may credit. Sa discipleship, pride yung hindi ka na teachable kasi feeling mo mas alam mo na, matagal ka na ron eh. Mukhang matibay sa labas pero kahoy yan. Kapag dumating ang apoy ng correction, madaling masunog yan, kaibigan. O kaya baka ang materyales na ginagamit mo ay approval ng tao. Yung ginagawa mo ang tama, hindi dahil mahal mo si Lord, kundi dahil gusto mong purihin ka ng tao. Sa family, gusto mong makita ng iba na okay kayo, pero sa loob ng bahay, wala na yung totoong pagmamahalan. Sa ministry, nagsiserve ka, pero ang hinihintay mo ay recognition. Sa social media, kailangan lagi may patunay na okay ang kalagayan mo, na mas maganda ang buhay mo sa mga kabatch mo o kakilala mo. Alam mo, kaibigan, kapag tao ang foundation ng worth mo, magiging alipin ka ng opinion nila. Dayami yan. Kapag hindi ka napansin, guguho ka, masusunog ka. O kaya baka ginagamit mo ang pakitang tao na materyales. Yung maganda ka sa harap ng church pero ibang-iba sa bahay. Maayos ka magsalita sa Bible study pero harsh ka sa asawa o anak. Nakangiti ka sa worship pero puno ka ng galit. Nagbibigay ka pero gusto mong malaman ng lahat ang ginagawa mong pagtulong. Nagpo-post ka ng spiritual words pero hindi mo naman kinakausap si Lord. Na kayong dalawa lang. Hindi ka excited na marinig yung sasabihin niya sa'yo sa pamamagitan ng Bible. Mukhang religious pero walang lalim. Damo yan, kaibigan. Madaling magmukhang buhay pero madaling matuyo. O kaya baka ginagamit mo ang self-reliance ng materyales. Grabe, delikado itong materyales sa pagtatayo. Yung lahat na lang kaya mo, hindi ka na nagpe-pray kasi may strategy ka naman eh. Hindi ka na nagtatanong kay Lord kasi may experience ka naman. Sa marriage, inaayos mo lahat sa pagsisikap mo na kontrolin yung lahat ng bagay. Ang ibig sabihin, hindi ka surrender. Sa business, akala mo diskarte lang yung kailangan. Sa ministry, planning lang ng planning. Pero walang dependent sa Holy Spirit. Kahoy yan, kaibigan. May structure pero walang life-giving power. Baka ginagamit mo ang comparison, kaibigan, na materyales. Yung lagi mong tinitignan kung mas ahead ba sila kaysa sa'yo? Mas malaki ba ministry nila? Mas successful ba family nila? Mas gifted ba sila? Mas mabilis ba growth nila? Sa marriage, kinukumpara mo asawa mo sa asawa ng iba. Sa parenting, kinukumpara mo anak mo sa anak ng iba. Sa ministry, kinukumpara mo calling mo sa calling ng iba. Kaibigan, comparison burns joy. Comparison burns gratitude. Comparison burns unity. Dayami yan, kaibigan. Mabilis magliyab sa inggit. Baka ginagamit mo ang bitterness. Yung may sugat ka na hindi mo sinusuko kay Lord. May taong hindi mo mapatawad. May pain na ginagawa mong identity. Sa marriage, bitterness yung paulit-ulit mong binabalikan yung lumang kasalanan na asawa mo para saktan siya ulit. Sa family, bitterness yung cold treatment at tahimik na galit o tampo. Sa church, bitterness yung naglilingkod ka pa rin pero may sama ka ng loob sa kasama mo. Ang bitterness parang kahoy na tuyong-tuyo, konting apoy lang, naku, malaki agad yung sunog. O kaya kaibigan, baka ginagamit mo yung compromise. Yung alam mong mali pero minamaliit mo. Konti lang naman, normal naman ito. Lahat naman gumagawa nito eh. Sa relasyon, compromise yung may boundaries kang tinatawid. Sa work, compromise yung dishonest ka pero sinasabi mo nagiging practical lang naman ako. Sa ministry, compromise yung ayaw mong sabihin ng truth dahil baka may ma-offend. Sa spiritual life, compromise yung alam mong hindi pleasing kay Lord pero pinapakain mo pa rin o sinusunod mo pa rin yung laman mo. Dayami yan, kaibigan. Mukhang harmless pero mabilis masunog. O kaya baka sa iyong pagtatayo ng buhay, ginagamit mo yung comfort. Yung laging tanong mo ay, madali ba ito? At hindi mo sinasabi, Lord, ito ba yung will mo? Kasi kung will mo ito, susundin ko. Kahit may inconvenience sa part ko. Kapag mahirap, ayaw mo na. Kapag may sacrifice, atras ka na. Kapag may obedience na may cost, hahanap ka ng excuse. Sa discipleship, comfort ang pinapairal mo kapag ayaw mong mag-commit. Sa giving, comfort ang pinapairal mo kapag ayaw mong magsakripisyo. Sa mission, comfort ang pinapairal mo kapag ayaw mong maabala.
Ayaw mo magbigay ng time. Kaya nga kaibigan, hindi comfort ang nagpapatibay para malampasan ang apoy, kundi ang iyong faithfulness ang magpapatibay sa'yo pag dumaan ang apoy. Baka ginagamit mo yung temporary success bilang materyales o foundation mo. Yung basta mabilis ang result, okay na. Basta maraming views, okay na. Basta may attendance, okay na. Basta may kita, okay na. Basta mukhang growing, okay na. Pero ang tanong, Christ-centered ba itong ginagawa ko? May holiness ba dito? Loving ba ito? Faithful ba ito? May discipleship pa ba dito? May obedience ba dito? May gospel ba? Kaibigan, hindi lahat ng mukhang successful ay gold o ginto. May success na kahoy lang. Mabilis itayo pero mabilis ding masunog. Kaya nga tanungin natin ito. Ano ang ginagamit mo sa pagtatayo? Ginto ba? Pilak ba? Mamahaling bato ba? O kahoy, damo at dayami? Mahalaga ito kasi sabi sa talata ay makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ang ibig sabihin ay kailangan nating ma-identify ang kahoy, damo at dayami ngayon pa lang habang may panahon pa para magsisi, magpalinis at magpaayos kay Lord. Kasi kung hindi natin haharapin ngayon ang maling materyales, darating ang araw na haharapin pa rin natin ito sa harap ng Diyos, sa ayaw at sa gusto mo. Mas mabuti nang hayaan nating i-correct tayo ng Diyos ngayon kaysa magulat tayo sa araw ng paghuhukom na marami pala sa itinayo natin, hindi naman pala tatagal. Hindi ito sinasabi ni Pablo para takutin ang tunay na believer na mawawala ang kaligtasan niya. Hindi. Malinaw ang talata na ang foundation ay ang Panginoong Hesus. Ang salvation natin ay nakatayo kay Lord, hindi sa mga good works natin. Pero sinasabi ito ni Pablo para gisingin tayo. Oo, ang salvation ay by grace through faith in Christ alone, pero ang works o mga gawa ng isang alagad niya ay susubukin ng Diyos. Hindi para malaman kung sapat ba ang works mo para maligtas ka. Hindi. Ang Panginoong Hesus lang ang sapat. Pero susubukan niya kung ang ginawa mo ba ay tunay na faithfulness, Christ-centered, Spirit-led at kung yun bang ginagawa mo ay para sa glory niya o para sa glory mo. Ngayon, pwedeng maitago ang motibo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Pwedeng maitago yung pride. Pwedeng maitago yung pagkapuot. Diba? Pumunta ka lang sa church, mag-pray ka, magtaas ka ng kamay mo, kumanta ka, matatago mo yung pride, matatago mo yung unforgiveness. Pwedeng maitago ang sikretong kasalanan. Pwedeng maitago yung pakitang tao. Pwedeng magmukhang ginto sa harap ng tao ang isang bagay na damo pala sa harap ng Diyos. Pero sa araw ng paghuhukom ay mahahayagan lahat. Susubukin ito. Tingnan mo, sabi sa talata, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ibig sabihin, may reward, may gantimpala. Nakikita ng Diyos ang ginagawa mong good works, kaibigan. Nakikita niya ang pagsunod mo. Nakikita niya yung panalangin mo. Nakikita niya ang pagpapatawad mo kahit mahirap. Nakikita niya yung paglilingkod mo na hindi nakapost sa social media. Nakikita niya ang pagtanggi mo sa kasalanan kahit walang ibang nakakita. Nakikita niya ang pagdidisciple mo kahit isa o dalawa lang ang member mo. At ang reward na ito ay hindi kabayaran para bilhin ang salvation. Hindi ito sweldo para may masabing may utang ang Diyos sa atin. Kaya dapat iligtas tayo. No, ang reward ay grace pa rin. Ha? Pinagpaguran ko naman yung paglilingkod. Bakit hindi ito reward? Grace pa rin. Kasi si Lord ang nagligtas sa iyo. Si Lord ang nagbigay ng spiritual gifts mo. Si Lord ang nagbigay ng opportunity sa iyo. Si Lord ang nagbigay ng lakas sa iyo. Si Lord din ang nagbigay ng bunga sa mga good works mo. At pagkatapos nun, ire-reward ka pa niya? Saan ka pa? Grace yun, kaibigan. Kaibigan, isipin mo na siya pa ang nag-enable ngayon sa'yo na magawa mo ang pinapagawa niya. Pero, ire-reward ka pa rin niya kahit siya naman yung gumawa ng paraan para magawa mo yung pinapagawa niya. Grabe, yan ang Diyos natin. Kaya purihin natin siya. Kaya walang room para magyabang. Kapag may reward, worship ka pa rin. Kapag may bunga, grace pa rin yan ni Lord. Mag-worship pa rin tayo sa Kanya. Kapag may delay, magpasalamat pa din tayo, grace pa din yun sa atin. Then, sabi sa verse 15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayun pa man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siya nagdaan sa apoy. Ang bigat nito, kaibigan,
kaibigan. Ligtas ka pero nawalan ka, may nasayang. Nakatayo sa harap ng Panginoong Yesus pero marami palang itinayo ang hindi tatagal. Tama yung foundation pero ang materials ay mali. Kaya kaibigan, hindi sapat na itanong, save na ba ako? Mahalagang tanong yan. Pero kung save ka na sa Panginoong Yesus, may kasunod na tanong. Ano ang itinatayo ko sa buhay na iniligtas ng Panginoong Yesus? Sinasayang ko ba ang aking buhay sa pagtatayo gamit ang damo, kahoy at dayami? O nagtatayo ba ako ng ginto, pilak at mamahaling bato? Kaibigan, ito yung magandang balita. Kung ngayon pa lang pinapakita na ni Lord ang maling materyales sa iyong buhay, ibig sabihin, grace sa iyo ng Diyos. Yan, hindi pa huli. Pwede pa magsisi, pwede pang bumalik. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya ngayon. Sabihin mo sa Kanya ito, kahit nasan ka ngayon. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ay binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ipinanalangin mo ito ng may pananampalataya ay pinatawad ka na at nilinis ng Panginoong Yesus. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaya simula ngayon, gawin mong foundation ng iyong buhay ang Panginoong Yesus. Paano? Una, recognize that God gives the growth. Pangalawa, build only on Christ. At pangatlo, choose materials that will last. At kapag ginagawa mo ito, hindi ibig sabihin mawawala na ang storm, trials, at spiritual battle. Pero ibig sabihin, hindi ka na nakatayo sa sarili mong lakas. Nakatayo ka na sa Panginoong Yesus. At habang ang Diyos ang nagpapalago sa iyo, habang si Lord ang foundation mo, at habang pinipili mong magtayo ng mga bagay na pang-eternal, unti-unti kang hinuhubog ng Panginoon na maging mas matibay, maging mas mapagpakumbaba, maging mas masunurin, mas malaya sa kasalanan, at mas katulad ng Panginoong Yesus. God bless!